Hindi namatayan ka. Ah, dahil sa kakulangan siguro ng mga kagamitan, ganun. Yun. Field rescue po sa inyo. Okay. So, pwede po ba kayong mag-recall ng isang time or isang operation na masasabi niyong field rescue na related po sa sunog? Unang-unang responde ko dito kay Nigas. Yung tatlo yung namatay. Yan ang unang responde ko yun. Pwede niyo po bang ikwento yung naalala niyo dun, sir? Bali, Details, ganun. bali kasi ang nangyari doon, natrap sila doon sa taas kasi walang mga exit yung ano nila. Kasi nasa third floor yung exit nila, barado na. Tapos naka-grills. Yun. Kaya sila no. Ngayon, yung ladder namin, sira naman. Hindi namin ano, ang ginamit na namin ladder yung sa DRLO. Pero huli na rin. Hindi na rin na rescue. Patay na yung ano. So, yung pangyayari na yun, sir, nagkaroon po ba yun ng impact sa inyo? Like, ano po yung, di ba po, field rescue yun para sa inyo? Ano po yung unang thoughts or feelings na naramdaman ninyo? Una kasi, nakakalungkot kasi may namatay ang first time na una responde ko ng ano, namatayan. Siyempre nakakalungkot din. Anong pagkain, sir? So, after po ng incident na yun, ng field rescue na yun, ano na pong naging tingin sa sarili niyo? Nagsisi po ba kayo? Nag-doubt? Kinesta niyo yung sarili niyo? Ay, hindi naman kasi wala sa amin eh, wala naman sa amin ng ano eh. Hindi naman kami nagkamali. Talagang kulang lang kami ng ano, Kagamatan. kagamitan eh. Next question po. Yung pangyayari po na yan, nagkaroon po ba kayo ng flashbacks? Paulit-ulit na binisita kayo ng dots na yon? May Ano naman? mga ano lang, naalala pagka may tawag na ano. Siyempre baka mamaya meron nakatrap, ganun. So, after po ng incident na yun, mas naging alert kayo? Naging parang tulad kapag ano, nagmamadali ako lalo. Pagka kahit na hindi pa sigurado, reported pa lang, talagang nagmamadali. So, yun yung impact na sir. Napaka, ano, Tapos po, after po ng field rescue, gaano nyo po katagal dinil yung pangyayari na yun? Like, tumagal po ba sa inyo ng ilang araw or linggo? ilang ano lang siguro, mga ilang days lang din kasi yun nga, wala naman kami, hindi naman kami nagkulang talaga ng ano, mga 3 days, ganun, naalala. May time po ba na nakita ninyo, sir, yung dead bodies? Nakita nyo ba? Mm. Sa- Yung dito sa ano, PBB, Okay. ay hindi pala EBB yun, asinan na yata yun, yung isa rin patay. So, talagang ubos yun. Ano yan, sir? Pag nakakita kayo ng ganun, anong impact sa inyo? Anong, ano, sa Nakakantingan. Hindi magandang tingnan kasi. Kita mo tao yun, hindi. Sa sunog. Kamo, ubos na yun talaga ano, puro buto na lang yung natitira. Tapos may mga laman-laman na sunog. Ano. Since ang work niyo, sir, syempre, exposed kayo sa mga ganun na pangyayari. Pero kayo, sir, nasasanay po ba kayo sa ganun? Or, Siyempre, hindi naman madalas yung ganun responding na may patay. Eh, nasasanay na rin, pero wala namang tayo. pero kung may choice kayo, sir, ayaw niyo bang tignan? Ganun. Hindi, gusto ko rin tingnan para okay, kita ko kung bakit kung ba namatay, kung sunog ba, well, ano. Yung last namin kasi, hindi naman siya ganong nasunog dito sa, ano, Santa Rita. Ah, Mm. Last month lang yun. Hindi naman siya nasunog, bagya lang. Sotokot lang siya. so, na-save pa rin po. Hindi. Ay, no. Okay. So, itong ano, sir, field rescue, nagkaroon din po ba ito ng impact sa physical na pamamaraan? Kunyari, sir, yung nag-overthink ka, nakulang ka sa tulog, or hindi ka makakain kasi naiisip mo yung pangyayari na yon. Na, ako na. Anong ano, sir? Pwede po bang describe niyo po Nung sa... una, siyempre, pagka naisip mo yun, no, pagka, bago lang kasi ito nun. Ah, Hindi ako sanay sa ano. Yun, parang nakakalungkot lang. Siyempre, isipin mo kung pamilya mo yun. laging may ano, sir, like paano pag sa akin naman nangyari? Wala naman sigurong matutuwa na may namatay.
Opo. Hindi ka na matutuwa. Tapos sir, married po kayo. Tiga saan kayo sir pala? May advice ko. Never. Tapos dito po kayo na-assign. Tapos sir, kapag ganang na may mga nakakalungkot na pangyayari na related sa rescue, ano pong coping mechanism niyo sir? Anong ginagawa niyo pang paibusan, pang pa-distract sa feel nararamdaman niyo po? Wala mo po, kung saan namang ano yan pagka, di ba, yun, field rescue nga kayo. Ano lang, charge to experience na lang siya, para susunod. Alam mo na yung paano discover ko. Ganun lang, hindi naman namin dinadamdam na ano. Ibig sabihin, kaya niyo siyang dalhin. Para sa akin yan Ayan po. So, pag may field rescue, sir, paano po hinahandle ng department or ng BFP yung pangyayari? Like, post-operations po, anong nangyayari po? Pag naman kasi nandito na ako sa istasyon, tsaka, ayun, nag-uusap. Siguro, kulang kasi tayo ng ganito kaya tayo, hindi natin na ano kagad. Yung mga equipment lang mga kasi ganun lagi. Kailan may gamit tayong ganito. Napag-uusapan naman, sir. Sir, as truck driver ng fire truck, ano pong mga possible na nangyayaring pwede niya maging kakulangan, sir? Kakulangan siguro, kasi napaka-traffic dito, diba? Po, sir. Yun, siguro pagka tamali ka ng konting dyan, makakasagi ka talaga, yun ang mahirap sa driver. May time po ba, sir, na nabangga? Di ba may emergency? Yung gilid ng truck namin, naiano ko na yan. Nung may time na nasa responde lahat ng kasama ko, nasa taas ng bundok, grass fire kasi. Tapos may biglang tawag sa akin, nasa Barreto kami, na nasusunog daw yung, malapit lang din doon. Wala nang kalsadang ginagawa. Pinilit ko siya doon sa pababa na ayun, kasi matarik siya. Nung mag-ano na ako ng reverse na ako, umusod siya ng, yun. Pag ano ba, sir, yung nagde-drive ka, kumbaga super alert ka, focus, nagpapanik ka po ba? Pagdating sa responde, Paano? papanik ka kasi gusto mo talagang walang madami kung meron na. Smooth yung ano, sir. Paano, sir, yun, yung natamaan ka nung ito nga, nakwento niyo po? Wala naman, sinabi ko sa preparation namin. Wala kasi nabi, sinungaling ka. Sinabi ko, ganun nangyari kasi nga, wala akong kasama, nag-iisa ako. Tapos sumunod lang sila, ganun. Wala naman kasi, hindi naman natin gusto yun. So, pag ganun, sir, may backup naman na sasakyan. Oo. Okay pa. Next naman po, kapag may field rescue, sir, paano po yung connection nyo sa mga kasamahan nyo po? Open po ba kayo? Nag-isolate? Paano po kayo maging open, sir? Kukwentuhan pagka o siguro kung agad tayo nakarating o kaya doon tayo nadaan sa baka hindi parang magsishare din kasi mahirap pumasok na sa ganun. Paano, sir? Alam namin yung mga Paano, sir, pag kunwari honest mistake yung nangyayari, kunwari yung sa part niyo po kanina, kumbaga nire-report niyo rin po sa supervisor. Obligado yun kasi nakikita nila ba't ganun yung truck mo? Tama. Sinungaling. Opo. Dapat talaga nire-report. So, ano po sa inyo, kumbaga, encourage talaga, like, lahat ng mangyayari, i-report sa... After operation. Tulad yan, ngayon, kahit ngayon wala hindi ka, wala hindi namin. Pag-alis kami, naka-report yan, nasa GC namin. Fire truck out of the station, proceed to, part of visibility, gano'n. Basta lahat, naka-report ko lahat ng takbo. Kamusta naman, sir, sa relationship niyo po sa family? Di ba, sir, may field rescue? Paano po kayo mag-connect sa family? Open po ba kayo? Oo, kwento ko, may may responde kami, may namatay. Sa misis niyo? May anak na kayo, sir? So, ang ibig sabihin nun, sir, nag-open lang po kayo sa misis niyo. So, sa kanya po, nagiging vulnerable kayo. Kumbaga, nalalabas niyo yung bigat. Sa ganun na way, sir, naiibsan naman, gumagaan yung pakaramdam. Oo, kasi yun nga, sabi mo na
Naiinsan talaga. Kasi, hindi siya, ano nga gagawin mo? Sabihin din mo ng kasalanan. Ganun. Tapos sir, meron kasing stigma or stereotype na pag ang lalaki daw po hindi umiiyak. Ano po yung tingin niyo doon or opinion niyo? Yung lalaki, hindi umiiyak. Opo. Umiiyak yan kahit pa paano. Oo, umiiyak yan. Lalo pagka nagbabalat ng ano yan, sibuyas na iyak. Medyo mga Alright. So, so kayo sir, nagiging vulnerable kayo. So, pag may mabigat, ina-open up na kayo sis. Oo, dapat lang. Pag sa iba, pwede na. Hindi pwede sa iba. Hindi maintindihan nun eh. Pero Pakialam ko sa'yo, sabihin mo. hindi naman kayo sir yung di ba may mga lalaki kasi sir na hindi nagpapakita na, alam mo yun, na kaya nila maging vulnerable. Tapos, Hindi. And next question, sir, is despite, sir, na may mga field rescue kayo, paano kayo nag-i-stay na maging motivated? Yun nga, naman na just experience yun. Tapos sa susunod, medyo galingan natin na challenge yung sarili mo. Wow. Extra challenge. Yan, sir. Tapos na naman po kayo humahanap ng, or kukuha ng strength para magpatuloy po kahit yung trabaho niyo po is palagi kayong at risk. Eh, siyempre, sa pamilya ko rin. Tapos sir, yung di ba nga po sir, lagi kayong at risk. Tapos yung sabi niyo po kanina, na iisip niyo like, what if sa akin naman yung mangyari? Kamusta kayo sa part na yun, sir? I mean, accept niyo na po ba yung ganda na fate? Or minsan nakakaking emotional din kayo kapag iniisip niyo yung mga ganun? Sa amin kasi, tulad sa amin, tanggap namin kung ano yung time na namin, tulad nun. Kasi, lagi sa emergency kami lagi, hindi natin maiwasan. Yun, wala naman na kami, wala na akong, Hindi na kayo natatakot. hindi na, pero nag-iingat pa rin siyempre. Pero nung una, sir, may ganyan na takot. Doon nakasanayan yun na lang. Na, ito na talaga yung buhay. Tapos, sir, ang bilis talaga sa magat ni sir. Last 2 questions na po tayo agad. Meron pa ba ikaw tanong? So, if papapiliin po kayo ng isang object na nagsisimbolize ng firefighting journey nyo po, ano po iyon at lang? Ng isang object po, bagay, na nagsisimbolo po ng firefighting journey nyo po. I think kasi, lineman lang ako nung hindi talaga ako sumabak ng, Nagsaapoy talaga. Nagbubaga ng tubig. hindi. Tapos, yun nga, driver na ako. Wala naman akong, Ano na lang, sir? Kamusta po yung overall firefighting journey nyo po? Ano pong masasabi? Pagkatapos ng sunog, kahit pagod na pagod yan, masasaya naman kami, nakangiti pa nga eh. Diba? Oo, Palingiti. kasi makikita mo sa Sir Max, makikita mo yan, puro uling. Ano. Kahit kulay-uling. Kahit kulay-uling na siya, makikita mo pa rin yung uling sa mukha niya. Makita mo sa mga itsura nung galing sa respondent, talagang uling-uling sila na Tapos kumisan pagka-pauwi na, bibiro-biroan kami, uy, babaho nyo, asim nyo. Siyempre ako, hindi ako pinawisin sa hindi ako, sila, baho nyo. Paano pala yun, sir? Pag kunwari ongoing yung pagpatay ng sunog, ano pong ginagawa nyo, sir? Standby kayo? Hindi, ako ang operator. Kasi yung tubig niyan, nauubos yung tubig, di ba? Apo. Iyon ang dapat yung hindi sila mawala ng tubig. Tapos ako yung mga pressure nung kung gaano kalakas yung ibigay ko sa kanilang pressure. Ganun. Yun ang Paano, sir, trabaho. pag naubusan, sir? Kasi dito sa atin, marami naman tayong fire truck. Hindi tayo mauubusan kasi pag dumating sila, pinasasali na lang namin yung tubig sa amin. Yung mga NDRF po? Oo. Hindi pa marami silang truck. Sali na lang na sali sila. Tapos pag naubos sa kanila, silang aalis. Basta kayo, sir, nandun lang kayo 60. Tapos nag-ooperate ng sa water po.
Tapos sir, sa last question po, based po sa experience ninyo, ano po sa tingin niyo yung policy or program na dapat ma-create or mai-improve para po ma-better support yung firefighters na nagdi-deal More sa training emotional impact po ng field rescue? siguro. Yung mga training niya, siguro